Breaking news mga kababayan, nako po, bistado po ang kanilang plano. Nag-inspect sila sa Davao na wala namang baha. Pero sa Cebu mga kababayan, bahang gunaw. Nilamon ang maraming bahay doon at marami pong mga nawawala at namatay na natabunan ng mga bahang gunaw. So dito, lalong-lalo na po sa mga sumusuporta po sa mga Duterte na wala naman talagang korupsyon, pero ito si Mayor Magalong, abay nagpunta doon, nag-inspect. Matapos mag-resign sa ICI, abay biglang pumunta ng Davao, nag-inspect ngayon. Pero sa Cebu, na lantaran na binaha ng bagyo, hindi pinapansin. Kaya marami po mga netizen ang nagalit dito. Yan po ang mga balita. So tignan po natin mga kababayan kung anong ginagawa sa Davao ng parang diversionary tactics para siraan ang mga Duterte. Ito po. Isinagawa ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang mga kinatawan ng Independent Commission for Infrastructure ang masusing inspeksyon sa ilang proyekto sa Davao City. Nilinaw din ng ahensya na hindi lamang ang Davao ang pinupuntirya ng isinasagawang inspeksyon. Narito ang balita ni Jean Domingo. Pinangunahan ni DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, kasama sina Independent Commission for Infrastructure, Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. at Mayor Benjamin Magalong. Unang tumungo ang grupo sa konstruksyon ng road slope protection structure para sa pagkapabuti ng critical intersections sa lungsod. Kabilang dito ang pag-install ng rockfall netting sa bahagi ng Junction Shrine Hills sa Davao City Diversion Road. Anila bahagi ito ng isinasagawang inspeksyon sa mga proyektong binuo noong taong 2016 hanggang 2022. Dito kami ngayon sa Davao City, purposely to inspect yung mga infrastructure projects na ginawa dito. Supposedly from 2016 up to 2025. Kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And in-invite din namin si Mayor Benji Magalong, yung dating special advisor ng ICI. This is part of the turnover ng mga inumpisan niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So, Tignan nyo mga kababayan, walang baha. Pero sa Cebu, hindi nila pinapansin. Dapat daw doon sila maglaan ng oras kasi nga marami pong mga nabaha at natabunan doon. Pero yung ICI na ito, ibang inaatupag. Kumbaga, ito yung ginagawa nila para butasan po ang dating Pangulong PRRD para siraan. Ito po yung sinasabi ng mga komento, mga kababayan ko. Play pa natin. pinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materials na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Ilan umano sa kanilang napansin sa isinagawang inspeksyon sa mga proyekto sa Davao City ay ang pagkasira ng isang maliit na bahagi ng tulay dito. So far, nakaka-inspect na kami. Alam nyo mga kababayan, halatado na hinahanapan nila ng butas. Nakita nyo naman wala namang giba-giba, wala namang baha. Pero yung dinapuan ng matinding baha sa doon sa Cebu na maraming nagbuwisang buhay dahil binaha sila doon, mga sasakyan nagkalat, talagang pati bahay hanggang tuktok na yung mga kotse, bubong na lang po. Talagang kinain po sila ng lupa na parang tubig. Ito yung tinatawag na parang panahon ni Noe na bumaha ng tubig. Dito, flood talaga na lupa na kinain ng buhay ang mga buhay dyan. Tignan nyo kung ano-ano mga sinisilip nila na butas na wala namang epekto sa kanila. Ay, Diyos ko. Ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na
In less than 2 years, medyo nasira kaagad dito yung nagkaroon kaagad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Di ba parang ano lang ito? Parang diversionary tactics. Ang daming nasalanta ng bagyo. Dito nila binubuno ang kanilang lakas. Eh kung nagpunta kayo doon, nagbigay kayo ng tulong doon, at doon kayo mag-inspect, bakit sila binaha doon? Ay, Diyos ko Lord, ang mga ito. Yari na, halatado, bistado mga ito. supposedly na nag-implement ng project. It has to go to a series of tests pa kasi kaya nga tayo kumuha ng mga materials para sa ganon ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specification. Mahalaga rin nilinaw ng grupo na ang ginagawa ng inspeksyon ay nationwide o pambansang saklaw at hindi lamang nakatuon sa Davao City. Tiniyak nila na kasama sa kanilang mga tinututukan ang iba pang probinsya sa Luzon, kabilang ang Ilocos Norte. Wala naman kasi nationwide nga yung yung 421 na turn over sa amin ng DPWH. Nationwide ito. Kaya nga ang focus natin actually is sa Central Luzon kaya lang, ang sinasabi nga ng iba is, bakit ba kami nagpo-focus sa Bulacan? That's why, makita nyo ngayon, meron kaming mga teams na dineploy sa iba't ibang area. So nagkataon lang na kami ang na-deploy dito sa ano mga Davao. binubulat-lat nila na wala namang problema. Tignan nyo mga kababayan, parang mga tanga lang. Eh, yan ang sabi ng komento. Tignan nyo po ha. Oh, ayan natatawa. Sa Manila ang binaha, sa Davao sila nag-iimbestiga. Susmiyo. Grabe ang gobyerno ngayon, imbes kaunlaran ng kanamiya, puro pagsira na lang. Nationwide, ilang beses na kayo bumalik sa Davao, bakit sa Ilocos wala pa kahit isang beses? Sabi ni Lancep, OA talaga yung ICI na yan, created to destroy the admin enemy and to discredit the Duterte's reputation. Politika lang yan, bakit yung mga nasa involved na congressmen, walang kaso pa, balita namin, mas malaki kurakot sa Ilocos. Bakit sa Davao kayo nag-i-inspect? Mga ogag, yan mga komento. What a clown. Inaayos pa yung Ilocos bago nila puntahan, halaka. Sa Bicol at Ilocos, madaming ghost project, halaka. Si Magalong andyan na ulit sa ICI, sinuka na, nilunok ulit. Isinunod nyo ang Ilocos, sabi ni Chavit Singson. Wag na kayo magpabudol, may nag-utos sa inyo. Anong nationwide? Pabalik-balik na kayo sa Davao ha. Utuin nyo, lelang nyo. Bakit nangingialam si Magalong dyan? Kasama ba siya sa mga investigation? Mind your damn business sa city nyo, sir. Alaka. Inspection nyo ng maigi para may idea kayo kung paano gumawa ng matibay na flood control. May mga amog yun. Hoy Dison, yung ICI, ba't inuna nyo dyan? Unahin nyo muna ang Dison, Cebu. Ang daming namatay doon. O, tignan nyo mga kababayan. Nakakahiya ang mga ito, ilang beses pabalik-balik sa Davao, pilit maghanap ng ghost project, samantalang sa Ilocos Norte, daming ghost project, pero bulag kayo. Ganon kakapal ang administrasyong ito. Yan ang mga komento mga kababayan. Grabe, Tungkol naman sa mga katanungan ng publiko kung bakit sa Davao isinagawa ang inspeksyon sa halip na sa Cebu na mismong nasalanta ng bagyo. Anila wrong timing kung ngayon gagawin ang inspeksyon doon. Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa Cebu. As of now is sabi nila, wrong timing daw. Bakit nung walang baha, hindi kayo pumunta? Pabalik-balik na kayo sa Davao. Yan ang sabi ng komento. Diyos ko Lord, bistado ang mga gawain nyo. 3 beses nang inimbestigan, paikot-ikot lang ang bayan. Ang galing sa Davao talaga, dapat sa Ilocos at Manila kasi yung may problema. Nagtanga-tangahan na lang ang mga ibang nasa lipunan. Naninilbihan para sa sarili lamang. Kawawang Pilipinas. Nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa lipunan.
manalamin at sapakin ang iyong mga sarili. Kung di pa kayo magising, pakiuntog ang ulo. Baka magising kayo or baka di nyo makita, may diferensya ang inyong mga mata na dapat na ipa-opera. God bless Pilipinas. Pray harder sa mga markang Nako po mga kababayan. Galit na galit ang mga tao dito. Kasi nga naman mga kababayan Ano masasabi nyo dito? Paki-share po, paki-like, at paki-subscribe. Magbasa pa tayo para naman kakahiya talaga gobyerno ngayon. Ano ba yan? Ang mga anomalyang flood control sa Cebu, maraming natabunan, useless inspection, busog ang bulsa. Mabuhay ang mga kawatan, bagong Pilipinas, nga. Isama na rin yung Butuan City, bahain yun, alaka. Wala na sa ayos itong investigation ngayon. Alaka. Basta uunahin ang Davao, wala kayong pake. Alaka. Dapat ang Ilocos Norte ang unahin yung investigahan. Ako, galit na galit ang mga tao, mga kababayan ko. So yan lamang po ang balita. Talagang bistado ang gawain nila. Para ipukol kay dating Pangulong Duterte, yung kaso ng flood control, inuuna nila. Wala namang baha, matibay naman yung ginawang flood control project doon pero binibigyan nila ng issue. Yan ang sinasabi ng komento. Mabuhay po mga kababayan. Yan lamang po ang ating reaction. Salamat.